Network Entertainment. Payo ko sa inyo, kung di na kayo nag-enjoy at dagdag stress na lang yung team building ninyo or yung company outing or yung activity ninyo sa kumpanya, mas maganda kung wag na kayo mag-attend. Importante, tapos ang deadline ninyo, yung mga importanteng task na gagawa ninyo ng maayos, nakakatulong ka sa kumpanya at hindi ka nagbibigay ng stress sa inyong mga boss or managers. Okay? Teamwork is built on respect and not forced fun. Okay? Respetuhin ninyo mga kaopisina ninyo, yung boss ninyo, trabaho lang, huwag niyong personalin. Be professional. Okay? Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Sa mga Immortal na nakikinig dyan, especially mga nakasubscribe sa Spotify, shoutout sa inyong lahat ha. At yung mga nagko-comment, binabasa namin lahat yan. Tulad nung sinasabi ni Justin. Nice episode, maraming salamat. Si Pards, I love this episode. Sabi niya dun sa patience, perseverance, and the hard work. Yung mga ibang Immortal dito nanghihingi ng payo kung paano manghingi ng increase. We will discuss this in future episodes. Si Jonah, sabi niya, okay lang ba gumamit ng AI scanner sa work? At si Ivy na nakikinig, hello, shoutout sa inyo. Si Monica, isa lang daw ang nakikita niya sa LinkedIn. Sinasabi niya tungkol sa work. Si Justin nanonood rin. Hello sa inyo. Shoutout sa inyo ha. May mga Immortal na nami-miss yung mga one-on-one interviews. May mga iba naman. They would like yung mga payo tungkol sa trabaho. Diba? Mini-mix and match namin yan. May mga Immortal tulad ni Randy na nagre-request ng freelancing series or freelancer series dahil yung mga work from home, mas nakaka-relate daw siya. So, huwag kayong mag-alala. Etong podcast ito ay para sa lahat ng mga Immortal na nakikinig, ng mga nagtatrabaho, mga employees, or yung mga kahit may sarili kayong business, makaka-relate kayo sa amin. Okay? Ang letter sender natin ngayon, kasi last week, may nagre-request na pag-usapan natin yung tungkol sa team building. So, itago natin siya sa pangalan na toxic team building employee. They're underpaid, imbis na bonding, ang nangyari sa team building namin, naging pasikatan yung team building. Dapat pa ba akong sumama next time? Okay. Toxic team building employee, maraming salamat. Nagbigay ka ng question sa amin dito sa Underpaid. Sa totoo lang, yung team building na yan is para lang makilala nyo isa't isa, para lang yung may rapport kayo sa mga kaopisina ninyo. Hindi naman siya pasikatan. Siyempre yung pasikatan yan, you'll be divided into groups, tapos may mga games, tapos may prize kayo kung sino man nanalo dun sa mga games. Unless yung pasikatan na yan, meron kayong nililigawan na kaopisina at nagpapakyut kayo, well, hindi nyo na problem yun. Kanya-kanyang na yan eh. May iba't ibang ugali natin sa office, iba't ibang employees, iba't ibang pakikisama ang gagawin natin. You're there to work, not to like your office mates. So, let's all be professional, and kung may team building, mas maganda yung makilala nyo sila on a different level para naman maintindihan nyo where they're coming from. Okay? Basta ang bottom line, magtrabaho na maayos, do your thing, umuwi na. Huwag na kayo masyado makipagchismisan. Okay? Ito yung mga top 5 natin na pag-uusapan, may kinalaman sa mga office activities. So these are the top 5 useless company activities na dinedread ng mga Immortal. Number 1, mandatory na Zumba. It happens in big companies eh. Minsan nag-exercise kayo sabay-sabay, hindi naman lahat nagzo-Zumba, pero wala, kailangan eh. Required kayo. So,
Minsan ayaw ng mga tao yan. Number 2, yung mga fake na fun runs or running events. Ako, I join running events. Sa akin, okay yan. But it's not for everyone. Yung iba, masakit ang tuhod, hindi kaya ng tuhod nila. Yung 3K, nilalakad nila. Yung 5K, mabagal na takbo. Kanya-kanyang pace tayo. Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Sometimes, ginagawa ko walk, jog ng tigo 1 minute. May running coach kasi ako. Shoutout kila Coach Francis tsaka kay Coach Chris. At syempre, kukwento ko sa inyo, the reason why nagja-jogging ako dahil si Zar, yun yung nag-impluwensya sa akin sa jogging. Niyaya niya ako. And then, nagbabike pa rin ako pag Sundays. So, ayun. Importante exercise sa mga immortal. Number 3, sa mga useless company activities, trustful sa team building na walang trust. Diba? May tiwala nga kayo pagdating sa trustful, pero pagdating sa trabaho, wala kayong tiwala sa mga kaopisina ninyo. So, hindi rin maganda yon. Pagtiwala kayo sa kaopisina ninyo, delegate your tasks. Parang group project sa eskwelahan. You have to trust each other. Every student has their own role. So, magtiwala kayo na magagawa nila yan. Number 4, karaoke, lalo na kung si boss lang laging kumakanta. Yun ang useless activity. Alam mo, ang mga boss natin, pag may ginawa on stage, sinusuportahan natin mga immortal. We cheer for our bosses kasi bihira lang natin sila makitang kumanta, sumayaw, or may gawin na naka-costume sila, di ba? So, we have to support them. Pero, huwag masyadong halata na sip-sip kayo. Number 5, outing. Pero, ikaw ang magbabayad. Ikaw manlilibre sa mga opisina mo. Yan yung mga useless company activities or nag-outing nga kayo tapos nakatoka sa'yo, puro pagkain. Di ba? Kasi gawain niya ng boss. Hindi naman yung gawain ng mga kaopisina ninyo. So, yun yung top 5 useless company activities na dinedread ng mga immortal or ng mga employees sa opisina. Okay? Payo ko sa inyo, kung di na kayo nag-enjoy at dagdag stress na lang yung team building ninyo or yung company outing or yung activity ninyo sa kumpanya, mas maganda kung wag na kayo mag-attend. Importante, tapos ang deadline ninyo, yung mga importanteng task na gagawa ninyo ng maayos, nakakatulong ka sa kumpanya at hindi ka nagbibigay ng stress sa inyong mga boss or managers. Okay? Teamwork is built on respect and not forced fun. Okay? Respetuhin ninyo mga kaopisina ninyo, yung boss ninyo, trabaho lang, huwag niyong personalin. Be professional. Okay? So maraming salamat sa mga nakikinig sa Underpaid, mga nakasubscribe. Please, join our Team Suplado na Facebook group or yung mga nasa Discord, yung nakasubscribe sa social media accounts ng Underpaid, mag-message lang po kayo. We'll be answering all your questions dito sa podcast. Kompleto naman kami niyan. Facebook, Instagram, TikTok. Tapos mag-subscribe po kayo sa Suplado Motors for the latest motoring content, motoring news. We'll be adding more videos. Magte-test drive kami, manghihiram na kami mga sasakyan. Siyempre, yung mga events, pag may mga ni-launch na bagong sasakyan, ilalagay namin lahat yun. And we will interview your favorite celebrities and personalities. Tatanungin namin sila kung magkano yung pagas sila sa isang linggo, ano yung mga dream cars sila, at kung ano-ano pa. Okay? We have our social media accounts. Stanley Chi, hanapin nyo lang online. Si Zardos Reyes, nasa LinkedIn. Mag-follow lang po kayo. Okay? And if you have requests, just let us know. May mga suggestions kayo.
mag-comment lang kayo. Kasi, alam mo kami dito sa Underpaid, mahal namin kayo mga immortal. Kasi, ang podcast na to para sa inyo rin. Okay? So, there you have it. For Zard de los Reyes na absent pa rin, at sana bumalik na sa susunod na episode, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.